lumalagitik na mga bubong, malamig na panahon, basa ang mga sapatos, at mga katabing naligo. Ayan. Amen po ba? Ibig sabihin po, tag-ulan na nga. Amen po mga kapatid. Amen. Good morning and magandang umaga po. Palapakan natin ang Diyos na mabuti. Amen po mga kapatid. Tingnan mo ang katabi mo, naligo nga ba? Ayan. So, tunay nga po mga kapatid that this is the day that the Lord has made and we are so happy. We are so grateful sapagkat niloob ng Diyos na tayo mapunta sa kanyang bahay-sambahan. Amen po ba? And David says, better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Amen po ba? Buti na lang nasa church tayo kasi kasama natin ang tunay na pagpapala ng Diyos. Shout amen. Amen. So, let's continue to worship the Lord as we listen the Word of God. But before we continue, let me give you some few reminders as always. So, number 1 po, paki-silent po ang ating mga phone. Yan, salamat po. Thank you so much for not using your phone during the worship service. Pero, pwede nyo gamitin yan. How? Look at this. Please take down notes or you can take a picture para po yung mga napipicturean po ninyo, you can post it on your social media account. Amen po ba mga kapatid? Amen. And also, kapag nagsusulat kayo, makakapag-uwi kayo ng mga pagpapala mula sa salita ng Diyos. Also, don't forget to invest and invite. Yan. May dala po ba kayo ngayon? Yan. Wala kasi upulang pa. Pero next, June na po, next month. So please, don't forget to invest and invite. Yung mga pinakamimitihin mong mga gustong imbitahin sa church, yan, papuntahin nyo na po sila dito. Amen po ba? Amen. Also, don't forget to watch our online worship service every Wednesday po ay 6 p.m. and every Sunday the morning. Salamat po sa mga masisipag nating mga staff and crew ng Techspert and Multimedia team. Palapakan po natin sila sa walang sawa na pag-broadcast para maabot ang buong mundo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Right. So, handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Alright, so let's declare our declaration of faith in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sapagkat nakita niyo naman, ang lahat ng nagsasabi niyan sa loob ng 8 taon ay pinagpala na ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, alright now, ang ating pong pinag-aaralan ay nasa theme pa rin na follow the example of Christ. And we are on part number 4 ba? 5 no? 4 na ang pamagat po ay, are you a good example to follow? Tanong po yan ikaw ba ay mabuting ehemplo na dapat sundin? Amen po ba mga kapatid? Sa dami ng mga gagayahin natin, syempre, dapat ang gayahin mo yung good example na. Tama po ba mga kapatid? Hindi yung bad. Sabi sa katabi, hindi yung bad. Yan. Magagaya ka na rin lang yung maganda na at wag yung pangit, wag yung masama. Amen po ba mga kapatid? Amen. And Paul told Timothy to be an example in speech, in life, in love, in faith, and in purity. As Christians, we need to be setting a good positive example in each of the 5 important areas mentioned in our scripture text. 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 16. So mga nakakakita po, please read along with me. Sabi diyan, do not let anyone treat you as if you are unimportant because you are what? You are young. Instead, be an example to the believers with your words, your action or life, your love, your faith, and your pure life. Napakaganda po ng sinabi ni Pablo sa batang pastor na si Pastor Timothy. Sabi sa good news, nasa baba, do not let anyone look down on you because you are young. Huwag mong hamakin ka sapagkat ikaw ay bata lang. But, be an example for the believers in your speech, your conduct or life, your love, faith, and purity. So, very important po ang mga 5 bagay na yan. Verse 13, until I come,
Continue to read the scripture to the people, strengthen them, and teach them. 14, use the gift you have, which was given to you through prophecy when the group of elders laid their hands on you. Verse 15, everybody, continue to those things, give your life to doing them, so your progress may be seen by everyone. 16, be careful in your life and your teaching. If you continue to live and teach rightly, you will save both yourself and those who listen to you. Hallelujah. So, sabi po dyan, live and teach rightly. Mamuhay ka at magturo ka ng patas at tama. Maski 5 man ang iyong tinuturuan, maski 5,000 man yan o 500, dapat parehas ang energy mo. Amen? Amen po ba? Ang buhay mo ay ang purihin ng Panginoon, ang buhay mo ay sumamba na sa Kanya, at ang buhay mo ay magturo na, kaya bigay mo ang pinaka-the best sa pagpupuri. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. At ang bunga, sabi diyan, you will save both yourself, pwedeng maligtas ang iyong sarili, at maging ang mga nakikinig sa iyo kasi tama ang iyong pagtuturo. Amen po ba? Kaya sabi sa katabi, huwag kang tamarin na magturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo po, pakibasa natin. Next, people can never be biblical leaders until they come to realize that they need to become truly mature and that God has called them to be example to others. Amen po ba? Kaya makikita mo talaga na hindi mo masasabing, leader na ako. Not unless na makita mo ikaw nga ay mature na. Tama po mga kapatid? At alam mo ikaw nga ay tinawag. Alam mo yun ang number 1. Alam mo na ikaw ay tinawag. When you have doubt in yourself, dapat tanongin mo, Lord, tinawag mo nga ba ako? Ang sagot mo, Lord, tinawag mo nga ako. Amen? And then from the start, ay magiging mature ka sa iyong pananampalataya. And that's happened na ikaw nga ay magiging biblical leader na. Luke chapter 6 verse 40. Ganito ang sabi ni Jesus. A student is not better than the teacher, but the student who has been fully trained. Sabi nga natin, fully trained. Very good. Ano daw mangyayari? Will be like the teacher. No, nandiyan sa baba. No pupil are greater than their teacher. Tama ba mga madam, mga teacher? Tama, no? No pupil are greater than their teacher. But look at the argument. All pupils, when they have completed their training, mag-aral mabuti, will be like their teacher. Nakagraduate at naging teacher din. Amen? Anong susi? Fully trained, complete training. Nagsusulat, nag-aaral, kaya natututo, and sooner or later, hindi na ikaw ang tinuturuan, ikaw na ang nagtuturo. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Dapat fully trained ka. Hindi ka naman isasabak agad sa gawain ng Diyos nang walang pagsasanay. Tama po ba? Ang tawag doon ay suicide mission. Diba? Ang mga sundalo. Remember this, kapag ikaw ay nasa mission field na, ang maalala mo na lang, hindi yung mga formula, hindi yung mga sinulat mo. Ang maalala mo is your training. Ano bang na-develop mo during the time na nandito ka sa OCW MMI Pampanga. Amen? Amen po ba? At nakita mo na, habang linggo, lagi ka na nakaganyan. Yan ang training na ginagawa mo. Pero kapag ikaw ay nakikinig sa preaching, ikaw ay narinig ko, sumasamba ka, ang puso mo ay sumasamba sa Diyos, hinahanda mo ang sarili mo para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pag wala kang training sa gera, patay kang bata. Amen mo ako din? Kaya pag inasign mo lang sa pagpipray, huwag ako. Bakit? Kasi natatakot, hindi kagad nagsanay. Amen? But again, a student is not better than the teacher, but the student who had been fully trained will what? Will become like the teacher. Amen po ba? Dapat fully trained ka. In this context, the Lord was showing the true leader or mature leader, which is revealed in their action. At kapag nakita ang action, syempre may influence yan.
Either for good, it is a good influence or evil influence. Kanino tayo nag-influensya? Kung ikaw ay teacher, sa iyong student. Kung ikaw ay magulang, sa iyong mga anak, sa iyong sons and daughters, at kung ikaw ay leader, pastor, ay sa iyong congregation or the flock. Amen? Amen po ba? At darating po ang araw na tatapatan nila ang lahat ng ating mga ginagawa. At alam niyo po, totoo to, maaaring higitan pa nila ang ating mga ginagawa. Amen po ba kapatid? Kaya lang dapat magmalaki na, magaling ako ngayon eh. Hindi, baka darating ang araw, may darating pa na mas magaling sa iyo. Amen? Ano sabi ni Lord? Mateo 20:16, kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay nangauuna. Amen po ba? Kaya hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos eh. Kasi baka ihuli ka niya balang araw. Can you hear amen? Lahat tayo ay partners in the ministry. May nagtatanim, may nagdidilig, mayroong umaani, at lahat yan ay magtatanggap ng reward pagdating ng ating Diyos na buhay. Sabi ng 1 Corinthians 3:6. Amen po mga kapatid? Amen. So let's continue and look at the principles related to being example. Ito po yung mga prinsipyo na dapat makita natin. Number 1, ano po yan? Being a good example is not an option. It is what? A command by the Lord in the scripture. Amen po ba? Yung pagiging ehemplo mo, hindi yan option. No? Ito ay utos. Sabi nga natin, utos. At kapag inutos ng Diyos, dapat bang sundin? Amen. At ito pa yung sinabi ng Biblia. Matthew 5:16. Everybody, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Magliwanag ka raw. Bakit? Para makita nila ang iyong mabubuting gawa. Amen po ba? Good example. Sabi pa ng 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi diyan, live decent lives among unbelievers. Then, although they ridicule you as if you were doing wrong, while they are watching you do, good things. They will praise God on the day He comes to help you. No? So live a decent life. Hindi tayo namumuhay ng merong illegal, yung mga hindi maganda. Kasi ang gusto ng Diyos, makita ng tagalabas, the unbelievers, that we are doing good things. Can I hear amen? Amen. Titus chapter 2, verse 7. Ano sabi? In everything, show yourself to be to be an example by doing good works. Napakalinaw, no? Be an example by doing good works. In your teaching, show integrity, dignity. Amen po ba? Para lang ba yan sa mga leader? Para lang ba yan sa mga pastor? Hindi po. Ito po ay para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. At least we know. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? 1 Peter chapter 5 verse 3. Ito po para sa mga leader. Don't be bossy to those people who are in your care. No? Hindi yung utos ka ng utos. Gawin mo yan, gawin mo to. No? Hindi po. Huwag kang maging bossy. Ano sabi? But set an example for them. So don't boss around. Very important reminder po iyan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi kapag ikaw ay naghahari-harian, darating ang tunay na hari na mga hari at hindi ka tatanggap ng reward. Amen. Pero pag tama naman ang iyong ginagawa, you set an example, reward, crown ang ibibigay sa atin sapagkat tapat tayo sa paglilingkod. Amen. Amen. Next, number 2. Ano pang prinsipyo ito? We have no choice in being an example around us, but we have a choice in the kind of witness and impact we provide. Amen po ba? Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka man ng masama, gagayahin ka ng tao. Lalo na kung ikaw ay influencer o kaya kilalang tao. Amen? Wala kang choice. Gumawa ka man ng mabuti o masama, susundin ka nila. Kaya ang choice mo lang is the kind of witness and impact you provide. Amen? Gagawa ba ako ng mabuti para gayahin nila o gagawa ako ng masama para gayahin nila? Anong pipiliin natin? Mabuti o masama? Mabuti. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen?
Amen. Number 3, what is it? Everybody, we need Christian maturity that provides people with authentic Christ-like living. Amen po ba? Ito po yung mga magandang gayahin eh. Yung mga hindi bumibitaw sa pananampalataya sa Diyos kahit umulan na sa church kasi gusto nilang patunayan na mahal nila ang Diyos na buhay. Shout amen. Pumalakpak nga po yung mga naririto ngayon. Are you with me mga kapatid? Kasi maturity eh. Amen po mga kapatid. Isipin, mas masarap matulog, pero mas masarap makinig ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Mas masarap maglingkod sa Diyos. Anyway, baka next week uulan na naman. Next week uulan na naman. Di isang buwan ka nang di umaten. Andiyan po pa kayo mga kapatid. Pero dahil mature tayo, iniisip natin, Lord, umulan man, umaraw, maglilingkod kami sa iyo. Shout amen. Amen. So the question is this, yung legacy mo. How do you want to be remembered? Amen po ba? Paano mo gustong maalala ka ng tao dito sa church? Masipag ka ba? Mabait ka ba? Makadiyos ka ba? Or tamad? Or salbahe? Hello? Andiyan po ba yung mga kapatid? It is up to you. And by the end of your life, kapag tayo ay pumikit na, nagpantay ng ating mga paa, ang maaalala ng tao, di ba, sa burol, mabait yung tao na yan. Yung mga kapatid, hindi yung masasamang ginawa mo ang aalalahanin nila kung may ginawa kang mabait para sa kanila. At ito'y lalabas sa kanilang bibig. Can you hear amen? Sige, palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So, leave a legacy na gagayahin ng maraming tao. Ikaw ba, meron ka nang iniwan na legacy? Hindi ako absent para makita ng bata na to na hindi ako ma-absent. Can you hear amen? Magsusulat na ako para makita ng mga kabataan na dapat nag-aaral ako. Are you with me, kapatid? So how do you want to be remembered? And finally, number 4, mature Christians and leaders have what? Responsibility to maintain, consistent example. Amen po ba? Dahil ginawa mo na ngayon, gagawin mo ulit next week, gagawin mo ulit next month, hanggang sa maging lifestyle mo na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Be consistent. Sabi sa katabi, be consistent. Oh, amen po ba mga kapatid? Kailangan ipaalaala to sa atin eh. Kasi madalas, hindi tayo consistent. Sabi ni Albert Schweitzer, sabi niya, a good example has twice, the value of good advice. Maliwanag po ba mga kapatid? Yung iyong magandang halimbawa, 2 beses ang tama niyan kaysa salita ka ng salita. Can you hear amen? O anak, dapat magsasaing ka kaagad. O anak, dapat maghuhugas ka agad. Hindi ka agad makuha, di ikaw nang gumawa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Hanggang sa makita niya na, dapat nga pala ganun ang ginagawa. Are you with me mga kapatid? A good example has twice the value of good advice. At kung meron tayong mga gagayahin, dapat po ang gayahin natin, i-consider natin ang mga apostol. Amen po ba? Kilala niyo po ba yung mga apostol? Si Peter, sino pa? John, si Andrew, si James, si Philip, si Paul, and Judas. Amen po mga kapatid? Hindi nyo analysis yan sa listahan natin. Amen po ba? And there's a story of a student and a professor. Sabi ng estudyante, Sir, I have a problem. Sabi naman ng kanyang professor, yeah, what is your problem? Anong problema mo? Sabi niya, why did Jesus choose Judas? No? Sabi niya, naman laki niyang problema. Bakit pinili si Judas? Ang sabi ng professor, that's not a problem. I have a bigger problem than that. Hindi yung problema. May mas malaki akong problema. Ano yon? Ano po ang problema? Sabi ng estudyante, why did the Lord choose you? And why did the Lord choose me? Amen mga kapatid? Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ako pinili ng Diyos? Yun ang mas malaking problema. Can you hear amen? Amen po ba? Ikaw ba nagtataka bakit ka pinili ng Diyos? Hello? Dahil ba deserve mo? No. Hindi natin deserving, pero dahil mabuti ang Diyos sa lahat, lalo na sa kanyang mga anak, ginagamit niya tayo sa kanyang gawain. Shout amen. We are not consistent. Can you hear amen? Amen po ba? Mabait ka ngayon. Bukas, mabait ka pa ba? Next week, mabait ka pa ba? Next month, mabait ka pa ba? Or next year. Amen po ba?
People change. Ang tao po ay laging nagbabago. Kaya kapag may nagtanong na, oh, ikaw ba, kapatid, ay good example? Ikaw ba, pastor, good example? Anong pwede mong isagot sa iyong sarili? Are you a good example? Amen po ba? Amen. Sabi mo, opo. Si Judas nga ginamit eh. Ako naman hindi ko pa naman tinatatwa si Jesus. So pwede rin akong gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Kaya amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So brothers and sisters, kami pong mga naglilingkod sa Panginoon, if you see our flaws and our inconsistency, minsan natitisod po kayo sa amin, ganito po ang gawin natin, sabi ng Bible. Hebrews chapter 12 verse 2. Let us look only to, kanino daw? Jesus, hindi kay pastor, hindi kay brother, kay sister. Though hindi mo maiiwasan, sabi sa katabi, hindi mo maiiwasan na tumingin sa tao. Amen po ba? Pero may payo naman eh. You read it again. Let us look only, kanino? To Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. Amen po ba? Hindi pa kasi perfect si pastor, hindi pa perfect si care leader, hindi pa perfect si brother, si sister. Kaya ang tignan mo na lang ay walang iba kundi si Jesus at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Shout amen. Amen. Sabi niya sa baba, we must focus on ano daw? Jesus. Sabi sa easy to read version, we must never stop looking to Jesus. Amen po ba mga kapatid? Focus ka lang, hindi sa tao. Mag-focus ka sa Panginoon, kay Jesus, at wag kang titigil sa pagtingin sa Kanya. Kaya, amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. His point was, bakit kaya pinili ni Jesus yung 12 disciple? Tingnan niyo po ito. Ang kanyang 12 disipulo is not perfect at all. Plus, the Great Commission. Ang laki ng mission na binigay sa kanila. Anong mission? Humayo kayo mula sa Judea, Samaria, sa Jerusalem, and to the ends of the earth. Buong mundo po ang mission. Ilan sila? 12. Amen po mga kapatid? At yung mga kasama pa nilang iba. Now, kung itong mga tao na to ang ipapadala ng Diyos, meron kaya silang maaabot na mga bansa? Meron po kaya mga kapatid? Sa tingin natin siguro, si Peter nga, tinatwa kagad si Jesus. Si Judas, binenta si Jesus. Nandiyan po ba yung kapatid? Amen po ba? Pero bakit sila ginamit ng Diyos? Bakit nga po mga kapatid? Tingnan nyo po. Jesus took common men and made them into great men because who became spiritually leaders because, ano daw? They were experiencing Him. Amen po mga kapatid? Kung kayo po ba'y aayain ko, mga kapatid, tayo po ay lalabas mamaya at aabutin natin ang buong San Luis, San Jose. May sasama po ba? Pastor, umuulan eh. Pwede ba next week na lang? Amen mga kapatid? At kung ikaw ay sasama, given na ikaw ay sumama, may magagawa kaya tayo? May kaluluwa kaya tayong madadala next week para sa Panginoon? So tingin nyo. Amen mga kapatid? Kasi kayang gamitin ng Diyos yung common na mga tao, kagaya mo at kagaya ko, para gawing great men dahil nararanasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Ibig sabihin ng experiencing Jesus, laman ka ng simbahan, nakikinig ka ng preaching, nagsusulat ka ng sermon, at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Hindi yung aaten ka, uupo, uuwi, aaten, uupo, uuwi. Kaya amen. Naranasan mo ba talagang Diyos? Opo. Anong naranasan mo? Sa church ko lang nararanasan ng kapahingahan. Ayun. Kaya nung umaten siya, kulang sa tulog, nung umuwi na, kompleto na. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Tingnan mo ang iyong katabi. Yan. Are you with me mga kapatid? God can use you. Sabi sa katabi, God can use you into a great man. Amen po ba? Ang mahalaga lamang po, lagi tayong consistent, nagpapagamit at ihahanda tayo ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Sabihin sa katabi, pwede ka. Amen po ba? Kaya pag may inassign dito, kung sabihin hindi ako pwede, pwedeng pwede ka. Amen? Amen. So,
let me share with you next 5 important areas to set a good example. Are you a good example? Amen. So may 5 bagay na itinuro si Pablo kay Pastor Timothy, ang batang pastor na si Timothy. First of all, number 1, Paul encouraged Timothy na ano daw? Be a good example in, ano daw? Speech. Amen po ba? Maging magandang halimbawa saan daw? Pananalita. Na minsan, di ba, nakakapagbitaw tayo ng mga pangit, masasakit na salita. Amen po mga kapatid? Umamin kayo. Amen? 1 Timothy 4:12, look at this. Do not let anyone treat you as if you were unimportant because you are young. Instead, be an example to the believers with your, ano daw? Words. Sabi nga natin, words. No? Maging ehemplo ka daw sa iyong pananalita. Tama po ba mga kapatid? Amen. Sa school, sa office, sa trabaho natin, sino sa inyo mahilig mang-asar? Sino sa inyo ang mahilig manukso? Ay, naligo siya. Sino sa inyo yung mahilig mambuli? No? Yung alam mo yung babangka talaga, ang ibabangka, green jokes. Hello, nandiyan po ba kayo? Kasama po dyan ang chismis. No? Amen mga kapatid? Sabihin sa katabi, next, don't do it. Yan. Huwag mong gawin yan. Amen mga kapatid? Yung chismis, akala mo babae lang ang chismosa, may mga lalaki rin. Tama mga kapatid? Tama po ba? Amen. Pero dahil Christian ka na, don't do it. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kasama po din po dyan ang pagsisinungaling. Amen po ba? Ano yon? Yung hindi ka tumutupad sa iyong pangako, sinabi mo, hindi mo ginagawa. Amen po ba? Amen po ba? Huwag tayong magsisinungaling. Kaya sabi naman ng iba, nangako na nga, gagawin pa. Kalapisan naman yun. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Well, ako po, I personally believe that people should be able to tell you who you are if when they see what you are doing. Amen mga kapatid? Kaya nilang sabihin na ikaw ay Kristiyano o hindi base sa iyong ginagawa. Amen po ba? At papaano mo sinasabi ang iyong mga sinasabi. Kaya dapat mag-ingat tayo sa ating pananalita. Kaya amen? Amen po ba? Amen. Next, number 2. Ano po yon? Sabi ni Pablo kay Timothy, be a good example in life. Sa iyong buhay. Ano po yung buhay na yon? 1 Timothy 4:12. Do not let anyone treat you as if you were unimportant because you are young. Instead, be an example to the believers with your, yung malaki, actions. Ano po yon? Yung buhay mo, yung conduct mo, yung pag-uugali mo, right manners and good manners and right conduct. Can I hear amen? Amen po ba? So yung pong hinahanap ng Diyos sa atin, na ang bawat kilos natin, dapat maganda ang ating example. Amen? Meron pong isang story na sabi ko na po to sa inyo in our midweek service. May isang bata at isang pastor na karpentero. Dahil nga wala siyang pambayad sa kanyang pampagawa ng bubong, siya na lang ang gumagawa. At habang gumagawa ang pastor na ito, merong isang bata na nakatingala sa kanya. Ang sabi ng pastor, "Hoy bata, bakit ka nandyan? Alis ka, baka mabagsakan ka. Anong ginagawa mo?" Ang sagot ng bata, sabi niya, "Anong ginagawa mo?" Sabi ng pastor. Ang sabi niya, "Hinihintay ko pong mapukpok ninyo yung daliri nyo. At gusto kong marinig kung anong sasabihin nyo." Amen mga kapatid? Kasi yung iba pag nagulat, kapag ka nasaktan, puto bungbong, puto kutsinta, puto seko, lahat na ng puto ay binanggit. At yung iba tinatawag pa si Kiko Matching. Amen mga kapatid? Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Yan yung mga bulaklak ng bibig. Amen po ba? Pero, syempre, sabi nga, dapat maging example tayo. Amen po mga kapatid? Na minsan nadudulas tayo, pero alam natin, Lord, hindi ko na uulitin. Tama? Amen po ba mga kapatid? One of my experience then is yung sa road rage. Alam niyo po yan? Yung minsan na nagkakaroon ng initan sa kalsada, sa mga driver, at sa parking lot. Amen po ba? May gitgitan, may agawan. At dito po, marami talaga, Kristiyano man o hindi, imbis na mag-asal tao, nag-aasal, alam niyo na,
Amen mga kapatid? Nakala mo walang mga pinag-aralan. Nagit-git lang ng kaunti, naunahan lang ng kaunti, galit na. Pero one lesson that I've learned is, kasalanan mo man o hindi, say sorry first. Amen mga kapatid? Kasi iba mayabang din eh. Mag-sorry ka na agad. Sorry. Amen po mga kapatid? At least alam niya na in-acknowledge mo may problema. And be calm, cool ka lang. Sabi sa katabi, cool ka lang. Kasi minsan yun ang nawawala sa atin eh. Amen po ba? At uli-uli, huwag ka ng mga agaw ng parking, utang na loob. Amen mga kapatid? Meron at meron yan. Are you with me mga kapatid? Amen. So, be a good example in your life. Baka naman sa simpleng ganun lang, makita nila ang iyong pagkakristyano. Are you with me? Amen. Next, number 3. Anong sabi ni Pablo? Paul encouraged Timothy to, ano daw? Be a good example in, love. Amen po ba mga kapatid? At ano po yung love na ginamit rito? 1 Timothy 4:12, do not let anyone treat you as if you were unimportant because you are, ano daw? Young. Kayo po, anong kasunod? Instead, be an example to the believers with your, yung malaki, love. Sabi nga natin, love. Ano po yung Greek word na ginamit? Agape. Amen po ba mga kapatid? And the word that is used is not just unconditional love, kundi charity. Sabi nga natin, charity. Ibig sabihin po ng charity is yung support mo, yung pagtulong mo sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Amen po ba mga kapatid? Ikaw ba'y may puso sa mga mahihirap? Amen po ba? Ikaw naman galing din naman sa hirap, ikaw ay inangat lang ng Diyos, kaya dapat alam mo ang pakiramdam ng walang-wala. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. So you need to show your love as a good example. Let me give you a story. Nasa YouTube po ito. Ang pangalan po ng story ay The Teddy Stollard Story. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng isang 4th grader na teacher na ang pangalan niya ay si Miss Thompson at ang kanyang estudyante na ang pangalan ay Teddy Stollard. Ito pong batang ito, si Teddy, ay in-inspire ng kanyang teacher, kaya naman po siya ay naging successful sa buhay. Well, at first, alam naman natin sa mga klase, may mga batang pasaway. Amen po ba? May mga hindi nag-aaral, ang iingay, di ba? Pero pag nakita mo ang mga grade, mga bagsak. Amen po ba? At isa po si Teddy ron. Wala siyang pakialam kung ang kanyang grade ay bagsak, o pasang-awa. Basta siya lang ay pumapasok. Kaya nga po, ayaw ni Miss Thompson ang batang ito, maging ang kanyang mga kaklase, ayaw siya. But then, Miss Thompson found out, nalaman niya ng teacher niya na ang nanay pala ni Teddy ay namatay na. At dahil patay na ang kanyang nanay, yung kanya namang tatay, walang pakialam sa kanya. Pinapabayaan siya, batang-bata pa lang siya. Amen po ba? Kaya mula noon ang kanyang teacher, nagbago ang kanyang attitude. Nagbago ang kanyang pakikitungo sa bata. And one day, just before the Christmas break, magpapasko noon, lahat ng mga estudyante nagbigay ng regalo kay Teacher Thompson. At ito namang si Teddy, nag-abot din ng isang nakabalot ng sako at medyo tinalian ng bahagya, inabot sa kanyang teacher. Nung makita ng mga kaklase niya, pinagtawanan siya. Sapagkat ang laman po nito ay pabango at bracelet. Amen po ba? Pero syempre dahil nagbago na nga si teacher, ang ginawa niya, kinuha niyang pabango, winisik sa kanyang sarili, at isinuot yung bracelet para hindi mapahiya ang batang si Teddy. Amen po ba mga kapatid? Amen. At pagkatapos nun, nung uwian na, ang batang si Teddy lumapit kay teacher. Ang sabi niya, Miss Thompson, you smell just like my mother. And her bracelet looks real pretty on you too. I'm glad you like my present. Amen po ba? Sabi niya, ang ganda pala sa inyo, ma'am, nung bracelet, tsaka ang bango nyo, para kayong nanay ko. Amen po ba mga kapatid? Amen. And then, after po nun, umuwi na po si Miss Thompson, umiiyak siya sa Diyos, nagsisi siya, kasi hindi niya alam ang nangyayari sa batang ito, but then, nalaman niya na ulila na pala ang batang ito. Amen po ba? So ang ginawa niya, she considered herself to be a teacher
teacher and a servant of God. Hindi lang siya pumapasok para turuan ang mga bata, bigyan ng grade, no? Ang kanya lang ginagawa ay para alamin kung ano ang buhay-buhay ng mga batang ito para mas lalo niyang maturuan ang mga batang ito. Amen po ba? Siyempre, naging magandang resulta nito kay Teddy. Ano nangyari? Yung mga bagsak niyang grade ay nag-aangatan. Nag-i-improve ang kanyang mga grade. Amen po ba? Pero hindi nagtagal, si Teddy ay nag-transfer ng kanyang school. Lumipat siya ng ibang eskwelahan. At hindi na narinig ni Miss Thompson ang mga balita tungkol sa batang ito. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat. At yung sulat na ito, sabi niya, I wanted you to know that I'll be graduating second in my high school class. Love, Teddy. I want you to know and I want you to be the first to know. Sabi niya ganon. At pagkatapos ng ilang mga taon pa, sabi naman niya sa kanyang ikalawang sulat, I would be graduating first in my class. I wanted you to be the first to know. Amen po ba? So, nung una, second lang. Ngayon, first na siya. At nung siya pumasok na sa university, si Teddy Stollard po, minsan ay nagsulat ulit kay Miss Thompson at ang sabi niya ay ganito, as of today, I am Theodore Stollard, MD. How about that? Amen po ba? So ang batang ito ay nakagraduate ng pagkamedisina at naging doktor na siya. I wanted you to be the first to know, Miss Thompson. Amen po mga kapatid? So, gusto niya lang malaman, Ma'am, doktor na ako ngayon at gusto ko ikaw ang unang makaalam. Amen po mga kapatid? And nung itong si Teddy ay magpapakasal na, patay na rin ang kanyang tatay, tinawagan niya si Miss Thompson at ang sabi niya, Ma'am, pwede po ba na ikaw na ang tumayong nanay ko? Kasi nakita ko sa iyo ang pagiging nanay nung ako'y nag-aaral pa. Can you amen? Amen po ba? So if you look at that, this teacher earned the respect of this kid kasi naging mabuti siyang halimbawa sa batang ito. At kung nandyan man ang nanay niya, yun din ang gagawin ng nanay niya. Kaso wala ang nanay niya, ginawa ito ng isang mabuting guro para ang isang batang ito ay magtagumpay sa kanyang buhay. Can you amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So, there's always an impact in everything that we do. And we can make a difference sa ating mga buhay, lalo na sa ibang tao. Can you hear amen? Amen. Next, number 4, Paul also told the young Timothy to be good example in faith or pananampalataya. Amen po ba? Ikaw ba'y mataas ang iyong pananampalataya? Amen. 1 Timothy 4:12, do not let anyone treat you as if you are unimportant because you are young. Instead, be an example to the believers with your faith, sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Bakit mahalaga po ba ang faith natin? Mahalaga po ba? Sabi ni Pastor Gani, look at this. God responds only to your faith. Alam niyo po, pag gumagawa ko ng quotation, sinusubukan ko muna ito kung ito'y totoo. And this is really true. Ang Diyos ay tumutugon lamang sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Walang material na bagay na kaya mong ibigay sa Diyos na magpapangiti sa Kanya. Pananampalataya mo lang. Kaya amen? Amen po ba? Kahit ibigay mo ang lahat ng pera mo, hindi matutuwa ang Diyos dyan. Ang gusto niya, ikaw mismo na magtitiwala sa Kanya. Amen po mga kapatid? Hebrews 11:6, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith and that God exists. And reward those who seek Him. Amen po ba? So nire-reward na ng Diyos ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Natutuwa ang Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya sabi niya magpapadala na lang ako ng tithes ko. Total, nakakatulong naman ako. Ang sasabihin naman sa iyo ng Diyos, anak, galing din sa akin yan eh. Alam mo yung mangga mo, tas pinitas nila, binigay din sa iyo mangga. Mangga ko yan ah. Andiyan po pa kayo mga kapatid. Wala kang kayang ibigay sa Diyos, kundi ang iyong pananampalataya. At mas natutuwa ang Diyos sa iyo. Can you hear amen? Ang tanong, matibay ba ang iyong pananampalataya? Matibay po ba?
pastor, saan ba galing ang pananampalataya? Romans 10:17. Everybody, tandaan niyo pong verse na yan. Consequently, faith comes from ano daw? Hearing the message. And the message is heard through the words of Christ. Amen po ba? Ang pananampalataya galing sa pakikinig. Kaya salamat nandito ka. Palapakan mo ang iyong sarili. Tumataas ang iyong pananampalataya. You are wiser than yesterday because you are listening to the Word of God. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, ang tanong ko ay ito. Kapag may problema ka, madali ka bang bumibigay? Pansinin niyo po ngayon. Bumibigay ka ba kagad? Amen. Palapakan nga natin ng Diyos sa mga hindi na bumibigay. Hindi na po. Pero kung bumibigay ka, if yes, baka hindi matibay ang iyong pananampalataya. Mahina pa ang iyong faith. Amen po ba? At malaki ang chance na ikaw ay bumagsak sa iyong buhay pananampalataya. Mawawala ka sa Lord, mawawala ka sa gawain. Pamimiliin ka ng mundo eh. Amen mga kapatid? Amen po ba? SM o OCW? Ba? Parehas ng letter yun ha. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Look at this. The love of money causes all kinds of evil. Some people have left the faith. Hindi na nag-church, hindi na naglingkod. They have left the faith. Bakit? Because they wanted to get what? More money, but they have caused themselves what? Much sorrow. Amen po ba? Alam nyo nang sasabihin ko, hindi masama ang pera, hindi masamang yumaman, hindi masama ang mga bagay na tinatamasa natin. Ano ang masama? The love of money. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hindi masama ang pera, pero kung hinahabol mo ng pera at pagpapala, lalo kang masisira. Ang tawag dyan ni Satanas, self-destruct. Amen po ba? Alam niyo po yung self-destruct? Hindi ka na pag-aaksayahan ni Satanas. Nasirain. Dahil pag mahal mo ang pera, sisirain mo na ang iyong sarili. They cause themselves much sorrow. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya kung mahal mo ang pera, sitting pretty na lang si Satanas. Bahala na siya dyan. Lalayo din yan sa Diyos. Can you hear amen? If you wanted more money. Now, brothers and sisters, handa ka bang mamatay para sa iyong pananampalataya? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hahabulin mo ba ang blessing o ang blessor? Lord, bahala ka. Basta ako nagsara ngayon. Pagpalain mong buhay ko. Can you hear amen? Amen po ba? O konting problema lang, aalis na, iiwan mo na si Lord, aalis ka na sa gawain. Brothers and sisters, ilalaban mo ba ng patayan ang iyong pananampalataya? Sabi ni Pablo ay ito, pamarisa natin. For to me, to live is, sino? Christ, and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang pa rin. Bakit? Pag buhay ako, meron akong buhay na walang hanggan kay Kristo. Pag namatay ako, lalong may buhay na walang hanggan ako. Sabi diyan sa baba, life versus even more life. No, hindi mo alam kung saan lalagay si Pablo eh. Buhayin mo, hahayo maglilingkod. Patayin mo, pupunta sa langit. Andiyan po ba yung kapatid? Amen po ba? Kaya ang maglingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. Can you hear amen? Amen po ba? Brothers and sisters, walang talo, walang lugi kapag naglingkod ka kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Sabi pa ni Pablo, bago siya tuluyang mamatay, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight of faith. Ito po, bago siya pugutan ng ulo, no? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen po ba? Sabi niya, I have kept the faith. Naglingkod ako ng todo. Naglingkod ako ng buong katapatan sa aking Diyos. Kaya amen? Tinapos ko hanggang kamatayan. Are you with me mga kapatid? So sana po maging example tayo sa ating pananampalataya. Brothers and sisters, sino ang pipiliin mo? Ang Diyos o ang kayamanan? Kayo po ang mamimili. Kaya amen? Pumalakpak nga po ang namimili sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Are you still with me? Amen. Number 5 na pala. Finally, ang pinakahuli, sinabi ni Paul kay Timothy, ano daw? Be a good example in, ano daw? Purity
purity. Everybody say purity. Amen. Dahil po si Timothy ay isang kabataan, isang cute. Taas nga po kami ng mga cute. Yan. No? Pumalakpak ang lahat ng cute. At mga cute sa puso. No? Lahat po tayo cute sa harap ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Pero this time, itong si Timothy ay isa palang cute na kabataan. Kaya ang sabi ni Pablo, 1 Timothy 4:12, sa Good News Bible naman, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, in your conduct or life, your love, faith, and purity. Everybody say purity. Amen. No? Mahalaga po ito sa mga manampalataya. Amen po ba? Kristiyano ka man na matagal na o Kristiyano ka man na bata, be an example to the believers in purity. Can I hear amen? Amen po ba? Lalo sa mga teenager. Taas nga kami ng mga teenager. Yan, mga teens. No? Tayo po yun. Pag sinabing teenager, yung mga nag-aaral pa. Tama po ba mga kapatid? Well, wala namang edad kung ano ang edad talaga ng isang teenager. Kasi nga, minsan kahit elementary pa lang, may boyfriend na, may girlfriend na. Nandiyan ba yung mga kapatid? Gusto magka-jowa agad. Now, basta nag-aaral ka pa, mag-focus ka muna sa diploma. Let me say it again. Kapag nag-aaral ka pa, taas ang kami naman nag-aaral, mag-focus muna sa diploma. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Hindi sa jowa. Hello? And that's how you repay the sacrifices of your parents. Tama ba kapatid? Pagod na yung mga parents Dapat naman, magtapos tayo ng pag-aaral. Amen po ba kapatid? Now, look at me. For the record, hindi po killjoy si Lord. Amen? Hindi killjoy si pastor. Hindi killjoy si care leader. Pero ang sabi, huwag muna. Hindi naman sinabing huwag Huwag muna. Amen? Do not awaken. Nasa Bible po ba yon? Yes. Look at this. Song of Solomon, 8 verse 4. Everybody, young women of Jerusalem, swear to me that you will not awaken love and arouse love before its proper time. Amen po ba? May proper time. Pag pinag-aaral, mag-aral. Amen po mga kapatid? Again, pag pinag-aaral, mag-aral. Tsaka ng jowa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Sinong makakausap dito? Young women. Mga dalaginding. Bakit? Ang kinakausap ko rito ay mga dalaginding, mga high schooler, no? Mga college pa siguro, mga first year, second, ganyan. Pero itong mga young women na ito, kasi minsan mababaw pa ang kanilang isip, hindi pa firm ang kanilang decision, at hindi pa sila marunong sa gawaing bahay. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi bata. Tama mga kapatid? Pag gawaing bahay, bata. Pero pag pagjujuwa, iba na. Kaya ang sabi ni Lord, wag muna. Do not awaken your love or arouse your love. Can I hear amen? Wag muna. Sabi sa katabi, wag muna. Bakit po kaya? Look at the definition sa Oxford Dictionary. Tingnan nyo po. Ang sabi po ni Oxford, ano bang boyfriend? Everybody, it is a noun. A person's regular male companion in a romantic or sexual relationship. Ano ang girlfriend? Kabaliktaran lang. A person's regular female companion in a romantic or sexual relationship. Now, tingin po kayo sa akin, mga kabataan. Ako'y naniniwala, lahat ng mga kabataan dito ay talentado. Amen po ba? Competitive, creative, gifted, at matatalino. Amen po ba mga kapatid? Kailangan mo lang paliwanagan ang mga kabataan na ito para sila po ay magabayan ng mabuti. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Look at the definition, brothers and sisters. Buti sana kung pag nag-boyfriend, nag-girlfriend, romantic lang. Yung bang puro kilig. Ang sarap nun, di ba? Binigyan na naman ng flower. Romantic, yes. Paano kung ano ka na ng boundaries mo, lumampas ka na on your limits, at umabot kayo saan? Sa sexual relationship. Andiyan po ba yung mga kapatid? Dito papasok yung sinasabi ng mga magulang na, wala na tayong magawa. Ikasal ang mga bata. Bata.
Andiyan po pa yung mga kapatid. Wala na magawa eh. Ang tanong sana buti kung pwedeng ikasal at papakasalan. Andiyan po ba yung mga kapatid? Or kung nasa edad naman tayo, ang sabi ng kanta, here comes the bride, 9 months inside. Kasi hindi nakapaghintay, nagmamadali. Amen po mga kapatid? Let me give you an example. Kilala niyo po ba si Rebecca St. James? She is one of my favorite singer. She's a female contemporary Christian singer. At sa kanyang concert, no, bago siya kumanta, nagsabi siya ng isang kataga. Pinakita niya yung kanyang ring. Ang tawag po doon ay promise ring. And ang promise ring na ito ay bigay sa kanyang hindi ng jowa, ng kanyang magulang. Amen po ba? And this is what she said. Sabi niya rito, saan na ba ako? She said, I'd like to tell you about this ring I'm wearing. It's a promise ring. And when my parents gave it to me, they said it was to symbolize my commitment to wait until my marriage to have sex. I can tell you right now, I will be waiting for that special person God has planned for me. Amen po ba? Take note, lalo na po sa mga may dalaginding, kagaya ko, may dalaginding na ako eh. No? Parents po ang magbibigay ng promise ring, hindi si Juwa, hindi si Guy, hindi si Boylet. Kaya amen mga kapatid? Parents, sabi mo nga si nanay o si tatay. Now, anong ibig sabihin ng sing-sing? Para maalala ng iyong prinsesa na nangako kay sa isa't isa a commitment to wait until marriage. Amen? Amen po mga kapatid? Amen? And actually, na-share ko na po sa inyo sa ilang mga gathering natin sa mga kabataan. If you want to see the full movie, meron pong movie ng title ay Courageous. Sabihin nyo nga, Courageous. Hanapin nyo po sa YouTube, meron din po yan. Panoorin nyo po, meron pong isang eksena doon. Now, tanong ng marami, Pastor, bakit kailangan maghintay? 1 million question. Kailangan po bang maghintay? Amen. Bakit? Kasi baka hindi ka pa ready. Number 1 po yan. Emotionally, spiritually, financially. Ikaw ba spiritually ready? Pag nag-away kayo, maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Lord, wag mo na ako. Hindi po ba yung kapatid? Emotionally, nag-away. Magcha-church ka, bahala ka sa buhay mo. Financially, magcha-church ka. Love you. Walang inaabot na pera. Patay na. Are you with me mga kapatid? Or, along the way, baka hindi mo makita yung mga ugali ng isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Yung mga dislikes, mga bad temper, and attitude. Now, pag hindi mo to nakita, sasabihin mo, siya na ba ang gugustuhin kong makasama sa habang buhay? Hello? At walang sisisihin kundi ikaw. Kasi ikaw ang pumili. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Or, number 3, along the way, no, habang kayo ay nasa journey ng pagjojowa, meron pa palang mas magandang dumating. Hello? Wala nang bawian. Forever na po yan. Can I hear amen? Only if you wait for the right person. Amen po ba? Amen po mga kapatid? Now, dahil nasa sayo na yan, forever mo nang pag-aaralang tanggapin, unawain ang ugali ng isa't isa. Sana lang mag-mature kayo. Amen mga kapatid? Para tuloy pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Shout amen. That's what our prayer na lang kung wala kaming magagawa sa inyo. Amen po mga kapatid? There is a Christian abstinence program developed by the Southern Baptist. It is called True Love Waits. Sige nga, sabay-sabay tayo. True Love Waits. Amen po ba? Actually, nagawa na natin to sa ating church. Kuya Aban, di ba? 2.0 na tayo. Kadalawa na tayo dito. Amen po ba? And maraming kabataan ang nagbago ang kanilang buhay kung sineryoso talaga nila ito. Ano ang sabi? Believing, everybody, read with me sa nakakita. Believing that true love waits, we reaffirm our commitment, kanina, to God, ourselves, our families, those we date, our future mate, and future children. To be sexually pure until the day we enter a covenant marriage relationship. Bakit? Because we trust God's wisdom and depend on His power, we will keep our vow of sexual abstinence from this day until our wedding day because we believe
God's plan is the only plan to ensure our happiness. Naniniwala ba kayo doon? Gusto ng Diyos na maging maganda ang buhay ko. Amen? Gusto ng Diyos na maging masaya ang marriage life ko. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So maghintay. Sabihin sa katabi, maghintay. Yan. Sa mga single lang po yan. Amen mga kapatid? Because true love wait. Now, kung hintay ang usapan lang naman, pumunta kayo kay Teacher Mary. Ask the secret. What is the secret? Ang sasabihin niya sa'yo, ayan, true love waits. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Hello? Baka nga pag naging professionals na kayo, wala na kayong time sa mga ganyan. Are you with me mga kapatid? Kaya abang dalagin din ka pa, mga high school, ha? Brothers and sisters, pag pinag-aaral, mag-aral. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Cute young people, I encourage you to consider making this vow and commitment to God, to parents, and to your future spouse, and to your future children. Mangako ka sa iyong future children. Gusto mo bang magkaanak sooner? Mangako ka sa kanila kahit wala pa na anak, pag lumabas ka, dadalin kita sa Disneyland. Hindi ka magugutom. Lahat ng gusto mo maibibigay ko. Bakit? Nag-aral akong mabuti. Nagtapos ako. Can I hear amen? Can you make that commitment? Amen po mga kapatid? Anak, pag gumraduate ka ng high school, dadaling kita sa Boracay. Magtatagaytay tayo. Gusto mo? Japan, Korea, Singapore, okay lang. Basta, mag-aaral din muna akong mabuti. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So if you are a good example in purity, yung buhay mo, pwede mong ipasa sa iyong anak. Amen? Kasi nakita nila, maganda ang example na ginagawa mo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Amen. So, let's have a quick recap on the 5 important areas to set an example. Upo ng maayos. Yan, medyo stretch ang likod. Ano po yung number 1, everybody? Be a good example in speech. Number 2, be a good example in life. Number 3, be a good example in love. Number 4, be a good example in faith. And number 5, be a good example in purity. Very important. And what is our Macarius challenge, everybody? As Christians, set a good, positive example. Amen po ba? Gagawin mo yung good, positive example kasi Christian ka na. Can you amen? At ikaw ay anak na ng Diyos para may gayahin din ng iba na mabuti at papasa ito sa mga susunod na henerasyon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po tayong lahat. And let us pray. Tayo po ay manalangin. Come on, let us stand. Hallelujah. Panginoon, salamat po for you are so good and you have given us and set us your good example through Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa mga mabubuting salita na ipinahayag mo sa amin mula sa 1 Timothy, ang sulat ni Pablo sa batang si Timoteo. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na gagamitin mo kami sa maraming bagay sa aming buhay. You are teaching us to be a good example in our speech, in our life, in our love, in our faith, and in purity, Father. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na patuloy tulungan mo nga po kami na baguhin ang aming mga pag-uugali, Panginoon. Sapagkat kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. We can try hard, we can try harder, but eventually, we will come back to what we are. Kaya naman, Panginoon, sa oras po na ito, we commit to you our lives. Lord, gusto namin gumawa ng mabuti. Pagod na kaming gumawa ng masama. We want to set a good example for everyone to follow. Panginoon, harangan mo po ng iyong banal na dugo ang aming buhay upang hindi po matablan ng anumang banta ng kaaway sa aming buhay. Hindi kami tatablan ng kahirapan. Hindi kami tatablan ng sakit karamdaman. Hindi kami tatablan ng kamalasan. At hindi kami tatablan ng anumang mga masasamang bagay. Bagkus,
all the good things comes from above. Ibuhos mo po sa amin ang lahat ng magaganda, mabubuting bagay upang ang magawa namin ay magaganda rin, Panginoon. For you are a good God and you are good all the time. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na ikaw lamang po ang dapat mapapurihan sa lahat ng aming gawa. That we may light our lives at patuloy po na makita ng marami ang liwanag na ito upang mapapurihan ang aming Ama sa langit. Panginoon, gamitin mo po kami na instrumento sa paggawa ng kabutihan at maraming salamat po. Ito pong aming samot, panalangin na may pasasalamat in Jesus' name at lahat ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! What is our Macarius Challenge, everybody? As Christians, set a good, positive example. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y pinagpala, pagpalain naman po natin ang gawain ng Panginoon.